Sandali lang ha. Sandali lang. Praise mo muna. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. 10 na lang tayo. 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aapi lang nga, di ba? Saan ba ako mag-umpisa, ma'am? Parang gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam saan mag-umpisa. So, since si Pastor Kibuloy nag-invite sa akin dito, gusto niyo makarinig ng kwento? Okay. Alam nyo, hindi pa pinapanganak si Veronica. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Tapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatira nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, mag-review lang, aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito maipasamahal ang bayad. So, aral na ako ng aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpe-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nagba-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila, yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am at sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao. Paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent, i-develop yung talent mo. Kagaya nung nandun sa yung nandun sa Hague, si Anton, saka ko lang nalaman, hindi pala yun siya reporter or newscaster. Ministro pala yun. Kaya yun nung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before mag-start yung gathering namin, gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, hanap ka na ng kahit sino ang mag-lead. Tapos siya ang nag-lead. Na-surprise ako dun sa first month anniversary, April 11. Diba, nandun, may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagkukwentuhan, tapos yun na nga, bago nag-umpisa, dasal. So, yan ang ko, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Walang kriminal dyan. Tinuturuan lahat magtrabaho, tsaka Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami noon presidente pa siya noon, nung pinaka-last na birthday ni Pastor, imbis na kumanta ng yung mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo pa mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niyan, puro lang Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Wala nga kaso di ba? Walang kaso. Ano nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko.
Sabi ko, wala naman kaming business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pumupunta kami sa kanila, iniimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Sabi ko ganun. Saka kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nangihiram lang ako, tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa ano ninyo? Meron kasi silang dagat doon eh. Yun lang ano namin. Other than that, sabi ko, wala kaming business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano, wala din akong binibenta sa kanya. So yan ho ang ano ko kay Pastor. Tsaka, isa ho, dito ho talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Bahala lang, sabi ko nga ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo ho, may tindahan ho ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. So, yan ho, dyan nyo na ho makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket na habang nasa baba ka pa. Makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya sa taas na. Nag-iiba ho ang ugali. Alam niyo ho, nung nanalo siyang presidente, grabe ang dasal ko. Sabi ko, Panginoon, help me to be humble. Kasi ayaw ko ayaw ko yung madala ko. Kaya, I stick to my old friends. Hindi ako, marami yun noon na nag-iimbita porket naging presidente na siya, si ganito, ayaw ko na lang bagitin. Di ba? Ayaw ko na lang bagitin, pero nag-iimbita. Hindi ho ako ganun na tao. Kaya nagtatago ako kasi ayaw kong maimbita sa kung saan-saan na ayaw kong puntahan. Ayaw kong makipagplastikan. Buti pa dito. Alam ko, totoo yung kaharap ko. Di ba? Buti pa to. Pag palakpak. Pag sinabi mo, pangit ka, Hanilet. Sasabihin nyo, di ba? Ayaw ko ng bahala na yung hindi. Ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former president, nakapuntot. Bigla ka na lang magulang. Kaibigan ba namin to? Bakit biglang nandyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am, wala na sila, ma'am. Okay lang, ganun talaga. Wala na. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng masama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former president. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang bangungot. Kasi kidnapping talaga yun eh. Hindi ko akalain na pwede ka palang tanggalin, ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yon, miski nagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan na yaya ni Mira ngayon, that means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, binook ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villamor, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas eh. Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato noon, di ba? Sa sofa siya natutulog.
Ako, labas ako dito sa exit na to, labas naman ako doon, di ako mapakali. Kasi gusto kong malaman anong mangyayari, ano ba talaga. So yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw ipapasok ang papeles para document yun na pirmahan niya para madala sa Supreme Court. So, tapos sabi niya, attorney, paano yan? Halika, labas tayo, kunin natin. Tapos sabi niya sa akin, may nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan, meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito kakapal. Hindi ako mapakali, tulog kasi siya Ikot ako dito, nagtaka ako, bakit may eroplanong maingay sa labas? Na umaandar, hanggang umaga yon, magmula pagdating namin doon, hanggang gabi na yon. So, yun, nung napuslit ko, yung napirmahan na niya yung document, di ba kita nyo nang nangyari? From paglabas namin, di ba kitang, wala namang, sinong hindi nakakita nun? Sinong hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba? Nasa social media lahat. Di ba? Alam ng lahat, di ba? Alam ng lahat. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng noon, di ba? O nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam nyo, ma'am, paikot-ikot ako noon. Ang anak ko sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lununin, ma'am. Hindi ko kaya lununin. Kasi natakot na ako dun sa nangyari kila pastor. Alam ko anong gagawin. So tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired, retired policeman yata yun siya. Halika, samahan mo ako nung nandun na yung document. Mga past 2:30, sumakay kami dun sa sasakyan, kailangan ilabas ko yung document. Inabot ko kila Senator Bongo para madala sa Supreme Court. Tapos yun yung nakita nyo sa video na sinasabi ko, notary lang. Di ba? Yun. Kasi ayaw na nila, sumakay si Senator Bong, ayaw na nila papasukin yung sasakyan. So kaya yun, bumalik ako doon sa loob, hanggang gabi na, pinapakuusapan namin, sabi ko, di ba, narinig nyo, miski awa na lang, 80 years old. Di ba, miski awa. Wag na yung pagmamahal, awa na lang. Hindi nyo na nirespeto Miski awa na lang, sabi ko ganon. Doon sa yung lalaking, mukhang, ewan ko. Sabi ko, miski awa na lang. So, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos, kasi pinapalibutan nila kami Hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung, hindi ka makaganyan, kasi nandyan sila dikit na dikit Hindi ka makasipa. Nung nakita niya na naharas na kami ni Kitty, kasi ginagano na nila, hiniwalay na nila si Veronica sa akin Kaya sabi ko, balik niyo yung anak ko. Sabi ko ganon, di ba? Pati ako, nakita niya, gumanyan na si former president. Gusto niya magpaposas. Sabi ko, wag, masakit yan. Sabi ko, wag. Wala na, nagkusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong. Sabi yung mga lawyers, para samahan, kasi pinipigilan kami Wala na talaga akong magawa. Kaya ayun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng eroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng anak ko ni Kitty.
Pero sad to say, nakita niya talaga. So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras ba kami? 10 oras kami, di ba? Tapos, may isang paek-ek. 10 oras kami doon, may dapat ginawa ka, di ba? May dapat nagawa ka. Alam mo, yung anak ayaw papasukin. Right? Yun ang anak eh. Wala na, hindi na miski hindi lawyer. May ano ka, may hand ka doon eh. Kasi, related sa iyo yung nakaupo. Di ba? Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas na maraming abuses. Doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. 'Di ba? Hinahanap nila doon, nagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang ginawa. Ngayon magpa-ek-ek ka. 'Di ba? So, yun ang ko. Kasi ang bilin talaga sa akin ni Presidente, sa amin, sabi niya, 10, Duterte. Duterte talaga. So, wag niyo hong kalimutan. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Kung ang former president nga kaya nilang gawin ito, wala na eh. Ultimo tayo, wala tayo eh. Ako, contributor ako ng SSA, ng PhilHealth, wala na, di ba? Wala na eh. Parang walang ibang tao dito sa Pilipinas, sila lang. Parang ang buhay mo at buhay ko, buhay na anak mo, baliwala. Di ba? So, kailan tayo kikilos, di ba? Parang parang sabi ko nga kanina doon sa kasama ko sa loob, hindi kaya mas mabuti pa sa China, si communist, pwede magsalita. Ngayon magsalita ka lang, kung ano-anong gagawin sa inyo, ang mga vlogger, anong ginagawa? Di ba? Social media, yan ang free, yan ang binigay sa atin. Hindi mo kailangan magbayad sa isang mainstream media para makapagsalita sa social media. Ngayon, pinagbabawal nila yan. Baka sa sunod, paghinga ninyo, bawal na. Ang isang kinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw, may calls kami Tuesdays saka Fridays. Ito, iyak naman ako kasi tuwing kwento ko nito, may iyak ako eh. Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ko kasi ayaw niya yung may iyak eh. Alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap. Ay, si pala, ganito, lahat, kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text, sabi niya, sinabihan ba naman ako ni Kitty na, Ma, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala, ako na lang daw. Siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty, na kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, iniba ko na naman topic. Nangyari, masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari nung birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit, sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko, umiyak na ako na, sorry talaga, kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya.
Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako na, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. Nak, sorry talaga, nak. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years di ba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige akong iyak, kagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sulat, ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Naanuhan ako ng loob, kasi yun na nga, tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yun, yung yung klase ng tao na alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay at sa anak. Kasi yung kitty ko, may yan siya nagte-therapy yan siya. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anyos, 21 anyos, natutulog yan sa tabi ng papa niya. Ang papa niya, magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kaya hindi man, magkaiba man sila, pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ang tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin na lang ng tatay niya yung TV, tapos, yung aircon ang aircon ng thermostat ng papa niya, 28. Ang kay Kitty, 16. Tapos, yung kulambo ng tatay niya, alisin niya. So, yung papa niya, reklamo sa akin. Kausapin mo nga yung anak mo. Sabihin mo dun sa kwarto niya matulog. Wala akong magawa para ako, wala lang ako. Babingi-bingihan na lang ako. Kasi isa, gusto sa siya naman, gusto niya palipatin. Kasi naawa na din ako, hindi din makatulog. Saka nung nag-aaral siya sa Manila, sabihan niya ako pagka na naman siya, may moments siya, ma, kailan papuntahin mo na si Dada dito? Wala man siya trabaho. Ganun lang sabi niya kasi gusto niya magbantay sa kanya. Bakit ano ba ginagawa ni Dada dyan? Wala man siyang trabaho. Yung tatay naman niya, naawa naman ako kasi ayaw na sumakay ng eroplano. Ano na ba? Siyempre, matanda na. So, hati ako ba? So, yan ang dalawang, sakit ng dibdib ko. Kay former president, tsaka sa anak ko. Kaya nga ngayon yung anak ko, naawa ako, nahinog sa pilit. Kita mo biglang nag-mature. Bigla talagang nag-mature. Parang overnight nag-mature siya. So, dati yan, yung hindi niya kasi makuha sa akin, sa tatay niya, dinadaan niya dun sa tatay niya. Ganon yata pagkababae na anak, di ba? Sa tatay niya, Kaya, minsan yung si Ninong Bong niya, sinabihan na iyak doon iyakan kami ni Senator Bong, pagtawag niya iyak. Kasi kilala niya rin Iyakan kami sa telepono. Tapos, nung tinext, lalo pa siya umiyak nung tinext siya na sinabihan siya ng anak ko na, Ninong, ikaw na lang muna ang papa ko kasi wala akong sinabihan niya. Kasi nga yan, yung hindi niya nga ako ang yung disciplinarian ako So, hindi niya makuha sa akin, doon siya sa tatay niya. So, yung presidente siya, ginawa niya lahat, di ba? Gusto niya maging maayos ang pamilya, walang adik sa pamilya. Kasi, ma'am, nung sa Davao, may kapitbahay kami doon,
Former teacher siya ni Congressman Paulo, Congressman Pulong. Lumapit, mayor pa siya noon, lumapit. Sabi sa kanya, natatakot daw silang mag-asawa kasi adik yung anak nila. Sila ang nag-aaway pagka kunyari napagalitan, bakit mo pinagalitan? Gising sila buong gabi, adik yung anak nila eh. Takot sila gurgurin eh. Yun ang ano niya. Naalala ko nung pag-ikot namin, halos lahat nun may placard, di ba? Mayor, abiyanan ko, adik. Lahat, di ba, no? Nung naalala nyo, 2016. Alam mo, ako lang talaga ang nag-refuse. Hindi ako nagpakalbo, di ba? Kasi naaway ko siya nun eh. Alam ko kasi magtatrabaho siya eh. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa pamilya niya. Basta gagawin niya yung panunumpa niya. Ganon siya na klaseng tao eh. Nanumpa siya eh. Hawak ni Kitty yung Bible. Ganon siya eh. Kaya nung araw-araw na siya umaalis, pinapakain ko siya ng sermon, nagagalit siya. Tuwing kumakain kami bago umalis, sabi ko, pag tumakbo ka, ganyan-ganyan, wala ka ng privacy, ganyan-ganyan, lahat. Ayaw ko talaga nung ano na yun, na tumakbo siya. Pero wala, nung nakita ko na, nung first na ano sa Cavite, nakita ko na yung ano ng tao eh. Tuwing mag-a-announce siya ng ano against sa mga drug addict, alam nyo ma'am, kahit saan ako ma'am, tumatayo ako bigla akong napapatalon sa kinauupuan ko. Pag sinabi niya, kayong mga kurap, mga ano, kasi iniisip ko yung anak ko ang balikan. 12 anyos nang siya nun ma'am eh. Di ba? Yun ang ano ko kasi siya lang yung ano eh, siya yung minor, walang posisyon sa gobyerno. So yun ang ano ko, alam ko talaga yung panunumpa niya, gagawin niya talaga. Kaya ayun, lahat ng mga may sakit, ang PGH, magkano ang budget nun? Di ba ang sabi ng doktor nun, kala nila ang 100 million na budget is one time lang, monthly yun. Napupunta sa mga may sakit kasi alam niya yan eh. Nung mayor siya, alam niya ang pinakaunang inilalapit ng tao, mayor, na ospital, may sakit ang nanay ko, mga ganun, di ba? Wala talaga, katawan yan ng tao eh. Hindi mo maano yan. Lahat ng pamilya, pag yan ang dumating, kahit na gaano karaming ipon mo, 'di ba? Talagang mawawalan ka pag yan ng ano. Kaya nga sinabi, health is wealth. Pag nagkasakit na, wala na tayo. So yan ang ano, sabi ko nga eh, kung sino pa sabi ko, buti pa nag-ano ka, naging gago ka na lang ng presidente ka. Mas hindi pa siguro masakit, no? Sana ko, sabi ko, nag-ano ka na lang, nangurakot ka na lang, kung ano ginawa mo. Pero hindi eh. Miski na pagod siya, pinilit niya talaga. Miski na sa edad niya, pinilit niya, pinupuntahan niya. Miski na sa Marawi, alam niyang delikado na pumunta siya, lumilipad siya, papunta doon. Di niyo ba yun alam? Di ba? Lahat ng ano pinipilit niya, sinagad niya talaga yung katawan niya. Nasagad talaga ang katawan na sulit talaga yung pinasweldo nyo. Sabihin ko sa inyo, sulit talaga. Kaya ngayong May, bantayan natin, ngayong eleksyon, bantayan natin ang boto natin para sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan. Sana magtino na tayo, magtanda tayo, maglukluk tayo sa gobyerno na hindi yung pansarili lang ang gagawin, ang magpapa-elect lang dyan pagkatapos ng pansarili na nila ang iisipin nila. Yung totoo, sanang may puso para sa tao. Mahirap po yun eh.
Si President Duterte talaga, maibintang nyo na lahat. Babaero, di ba? Oh, pero yan, patriotism, di mo maano yan sa kanya. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo ang bansa kaysa sa amin. Kasi hindi niya inantala ang sa family. Hindi niya inantala na makidnap ba o maano ba ang pamilya. Salamat, ma'am. Salamat. Hindi niya inisip, ma'am, na yung meron pala siyang anak, meron siyang apo. Pag nag-whining siya sa kurap, wala. Pag nag-whining siya sa drug lord, wala kami sa isip. Ang iniisip niya ang pamilya ang anak ng bawat Pilipino. Na yung anak mong babae, yung anak mong lalaki, hindi drug addict. Yung anak mong babae at asawa makakauwi, makakapunta, makakagimik, makabalik sa bahay. Yun ang ano niya. Even hanggang ngayon, nung alam mo nyo ba na hindi yan siya, ayaw niya ng malamig na lugar. Sabi ko nga, sa kwarto 28, ang thermostat. Ma'am, subukan mo mag-28 na thermostat. Pero pagbaba sa eroplano, nung dinala siya ng mga animal doon sa Hague, sinabi pa niya kay ES, wala siyang pera nun, ma'am eh. Wala siyang pera hindi na siya mahawak na pera, hindi niya na alam na magsabi na lang yan siya lang, gusto niya kumain, ganun, pero hindi niya na alam. Wala na yan siyang sa pera. Sinabihan pa niya si ES, Bong, bilihan mo ng mga panlamig yung mga Kasi walang mga visa yun, ma'am. Hindi yun ready na pumunta sa malamig na lugar. Inisip pa niya ibang tao sa sarili niya. Kaya yung maya-maya na lang ako, ma'am, talaga. Hindi ko talaga maya-maya na lang ako lumuluha. Sana mahinto ng luha ko. Tulungan nyo na lang ako, ma'am, sa dasal, ma'am, ha? Mga ma'am at mga sir. Salamat. So ngayong May 11, wag na kayong wag na kayong lumingon pa sa sa ibang Halika dito, ma'am, yung may karatula. Ay, yung likod, yung may sa likod. Ay, yan pala. Yan. Alam mo, ma'am, ito sila kasama namin even noong 2016. Hindi yan nagbago. Totoo yan. So yung mga taong ganyan, doon nyo tingnan. Ang karakter ang tingnan nyo. Huwag kayong mga plastic na maganda lang ang pakitungo sa inyo kasi okay, 'di ba? Nasa position ka, nasa Doon kayo sa ito talaga sila, ma'am, hindi kami iniwanan. Totoong tao yan, mga yan. Si Bondok, kumanta yan. Pero ngayon, nandyan. Si De La Rosa, hanggang ngayon, nandyan. Of course, si Bongo. Alam nyo ba, si Senator Bongo? Siyempre, wala na siya income, ma'am. Siya ang nagpapacheck up sa kanya at bumibili ng gamot. Hindi nyo ba alam yan? Hindi niya yung pinagsasabi. Basta ang mga gamot niya nakakarating na lang sa amin. Siya ang gumagastos. Hinlo. Nasa amin na yan, ma'am, 2016. Totoong tao. Huwag kayo dun sa lumalabas lang tuwing eleksyon na humihingi lang ng tulong natin. Boto natin. Pagkatapos, silito lipad. Pagkatapos, lumilipad. Diba? Pero hanggang ngayon, nandyan. Nakaka-frustrate kasi, ma'am. Wala naman siya nagawa eh. Hindi nga marunong magsalita.
Lambino, nandyan na yan. Senator Marcoleta, nakita ninyo. Pastor Kibuloy, kinulong man nila. Binitay nila. Wala, hindi bumaliktad. Hindi nabibili ng pera. Rodriguez, kita mo anong ginawa. Hindi niya matiis. Hindi niya kayang sabayan kang kalokohan. Doon tayo, ma'am. Hindi yung alam mo ng kalokohan, alam mo ng illegal, hindi sumasabay ka pa rin sa kanila. Ibig sabihin, walang prinsipyo. Huwag na tayo doon sa walang prinsipyo. Of course, is Ipe Salvador. Sabihin ko sa inyo, ma'am, matino na tao yan. Nandyan yan siya. Parati namin kasama. Whether sa anong panahon, hindi pa, mayor pa lang siya. Kasama na namin yan. Hindi mo kailangan bigyan, hindi mo kailangan amuin or anong gawain mo para sumama. Wala, yun talagang, ang nanaig talaga is kaibigan. Yun ang nanaig sa kanya. Of course, si Dr. Mata, taga Davao din yan. So sana ma'am, bigyan natin ng tsansa. Total, yung mga nandyan ngayon, ang tatagal na eh. Matatagal na, masyado nang matagal. Sobra na sa institusyon. Apo na nga nila, parang sa panahon pa ng lolo ko pa yata yung iba dyan eh. Subukan natin, ma'am. Subukan natin. So, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. God save the Philippines. Pagdasalo natin ang Pilipinas. Dasal ang ating sandata ngayon. Dasal ang ating kailangan. Salamat po. Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan, Miss Hanelet Avancenia! At sa mga oras na ito, hinihiling po namin ng lahat na manatili po tayo dito sa stage kasama ang mga senatorial candidates at representatives ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga kababayan, alam natin na masakit para sa atin ang iligal na pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lahat nadurog ang ating mapuso nang makita natin si Tatay Digong na dinala sa The Hague, Netherlands. Pero sa kabila ng napakasakit na nangyari, nakita ng mga kalaban, nakita ng buong Pilipinas, nakita ng buong mundo ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. At ang sigaw ng bawat isa ay Duterte pa rin. Sa mga oras na ito, muli nating ipakita ang pagmamahal natin kay Tatay Digong. Kahit hindi man natin siya kasama, kahit siya ay nag-iisa sa The Hague, Netherlands, siya ay nananatili sa ating mga puso. Kung may mga cellphones po tayo, mga kababayan, i-on po natin ang ating mga flash. Ipakita natin sa buong mundo ang bit-bit nating liwanag sa madilim na Pilipinas. Ipakita natin sa buong mundo na mahal natin si Tatay Digong. Ipakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas, Duterte pa rin! Isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Walang iwala sa Duterte! Wala ba yan? Para sa bayan! Sa Duterte! Walang iwala sa Duterte! Wala ba yan? Sa Duterte! Sa bayan! Inikilaban! 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 Inikilaban!
pinipilaban. Come on. Pinipilaban Stray! Heartbeat, you're my heartbeat. Heartbeat, you're my heartbeat. Here we go. Nagkita lang kita sa TV. Inakanggaan yung sinabi. Dama ko ang pag-ibig mo. Oh God, it's pure and true. Oh God, it's pure and true. Isang hiling lang sa akin. Ating bansa'y pagkakain. Di ko lubos sa kalain. Para putupad na rin. Ikaw aking heartbeat. Pilit sa puso ko. Kaya magkalapit. Sa aking kalona. Kaya kumula. Wala na akong ipaalapit pa. Basta ikaw. You are my baby. Buhay binigay para sa atin. Di ang kanyang pag-uwiin. Masabi ng totoo pa rin. Ikaw aking heartbeat. Pilit sa puso ko. Ika'y ang maglalapit. Sa aking kalona. Ika'y ang una. Wala na akong ipaalapit pa. Basta ikaw. You are my baby. You're my heartbeat. I'm rooting for your heartbeat. You're my heartbeat. You are my baby. You're my heartbeat. I'm rooting for your heartbeat. You're my heartbeat. You are my baby. Work it out. Let's go. Pastor Kibuloy, nandito na upang tanggalin lahat ng mga kasura. Kalinisan katarungan ay isasalba. Korupsyon at kahirapan ay mabubura. Pilipino maglingkod ng totoo. Maraming magkakalaban ay ingitero. Si Pastor Kibuloy, ninuloy. Nawalan na hostisya, mga abang susap na. Ayaw ka malaka kay hapit na. Ano naman maninig mo makaginawa. Huwag kalimutan, Pastor Kibuloy. Bisyo na magpapatuloy. Servisyo niya ay magpapatuloy. Hey! Ikaw aking heartbeat, ipinipilit sa puso ko, ika'y napagkalapit. Sa aking balota, ika'y namumuna, wala na akong ipahanapin pa. Basta ikaw, you are my Maraming salamat kay Rizal. Maraming salamat. Luzon, Visayas, at Mindanao. Both Stray Duterte. Both Stray heartbeat, pinipilit sa puso ko, ika'y napagkalapit. Sa aking kalona, ika'y namumuna, wala na akong ipahanapin pa. Ikaw aking heartbeat, pinipilit sa puso ko, ika'y napagkalapit. Sa aking kalona, ika'y namumuna, wala na akong ipahanapin pa. Just for you, Lord, you are my baby. I'm rooting for your heartbeat. You're my heartbeat. You are my baby. You're my heartbeat. I'm rooting for your heartbeat. You're my baby. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado.
Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado, Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Political